Hi guys! Another day, another baking time na naman tayo with Mommy Jackie. So gagawa ako na ngayon ng Hello Kitty theme cake. Ayan, yung half niyan is icing and frosting na may pink, light pink color. Tapos gumamit ako doon ng piping bag. Pero yan sa pang top ko is tinansya ko lang yung paglalagay ng white frosting. Kasi imimix din naman natin siya. Yan, tulad niyan. Imimix din naman. So, tingnan natin, pakinisin yan. So, tingnan lang natin. Wait lang, guys. Hindi ko pa siya pinakinis masyado kasi may ilalagay pa naman akong top dyan para medyo mag-light yung design, and nag-add ako ng pink na food color. Liquid naman yan. Konti-konti lang. Spread. Then, ayun na nga po. Ang ginamit ko pong pampakinis is yung masanay po kasi akong gumamit ng baraha o playing card. Sure naman pong malinis yan kasi inaano ko naman kahit wala rin akong gloves. Lagi naman po ako naguhugas ng aking kamay para make sure na malinis po ang aking gawa. Then yan, spread ko na po siya. Diba, parang nagkaroon siya ng parang highlight na pink dun sa gitna para magdagdag ng color. Para hindi lang siya more on super light, para naging ombre siya, parang ganun. Yan, yung medyo dark pink na mas up yung light ng pagka-pink. Ayan, yung pagka-color ng pink. Yun naman po yung ginawa kong border. Hindi pa talaga ako biyasa sa paggagawa ng border, pero yan po yung simpleng border na ginawa ko gamit ang 1M na piping tip. Yan, konting-konting design. Then, meron pa namang pink icing. Then, yung top po. Yes, yung mas light. Yan. Ang ginamit ko naman po is yung 6B na piping tip. Siyempre, add tayo ng details. Meron tayong mga sprinkle na ilalagay ng mga drudges. Yung maliliit, yung as in super liit. Tapos yan, yung pink na sprinkle. Yan, kayo na po bahala mag-add ng kung anong gusto nyo ilagay ng mga candies or design. Pero ako kasi simple lang, kaya yung mga silver or gold color, and then sprinkle ko is kulay pink. And then kung ano pong meron din ako ng mga stock kasi medyo rush po itong cake na ito, kaya sakto may mga gamit naman. So yan na po ang ating finished product. Nilagay ko na muna siya sa rep para medyo tumigas. Then, next po natin is yung paglalagay na ng kanyang details. Ayan, cut off details, mga photo paper. Hindi po siya edible, yung mga kaya make sure na nilalagyan nyo siya ng protect na tape, another tape po bago idikit sa cake. Kasi para yun na, hindi humawa yung ink ng photo paper sa ating cake na sabi nga nila medyo hindi maganda kasi hindi naman edible yan. And then ito yung baby na nagsiselebrate ng kanyang christening at kanyang birthday. Pinagsabay na 2-in-1 celebration na siya. Yan, cute niya. Malaki medyo yung napaprint pero okay lang. Pero kasi simple lang naman yung design ng cake na nirequest ni mommy niya. Yan po, yung details pa tayo sa mga toppers. Ang pag-a-add naman po kasi ng detail depende sa mga binibigay na design ni client. So, yun. Pinakamahirap din pag sinabi na, ikaw na yung bahala sa design. Siyempre, medyo nakaka-pressure kasi mamaya di nila magustuhan yung kalalabasan nung ilalagay mong mga details. Pero, yun nga, salamat pa rin sa mga client na nakaka-appreciate ng mga simple pero alam mo namang magugustuhan nilang mga design natin sa cake. Halos na ilagay natin halos lahat ng details niya. So, yan na po ang ating natapos na naman isang cute and simple na Hello Kitty cake. Ang challenges talaga kasi sa pagbibake is yung sa una pa lang, yung sa tinapay, then sa pagpo-frosting, sunod yung pagde-decorate, and syempre lastly yung pagdi-deliver na sana hindi siya masira at makarating sa may birthday ng ice. Ito naman po yung cupcake. Yan, ito yung
ano niya, top view nung paglalagay. Minadali ko lang and time-lapse lang talaga. Ito naman ang nakaharap ako. Yan, extra na naman. Mabagal. Yan, sprinkle lang din sa pag-ano ng cupcake. Kasi wala naman siyang specific design na pinadala sa akin about sa cupcake. Kaya yan, simple pero cute din naman yung ating nagawang cupcake. Yan. Jadi, maya lang, delivery time na sa ating client. And sana magustuhan nila ito dahil first time client ko po siya. Nirecommend lang daw po ako na aking kapitbahay and friend po doon sa lugar namin dati. Kaya thank you po kay yung kapitbahay namin na si Lynn sa pagre-recommend po sa kanyang friend. And sana magustuhan din nila ang aking nagawang design para sa baby nila. Ayan, natapit na rin tayong matapos. Then, pag natapos naman na natin yung pagde-design lahat, ilagay na muna natin siya sa rep. Ayan, anin na muna natin siya i-rest. Then, syempre, bago ang lahat, and bago natin siya i-deliver, ang ating mga gawain as baker, and syempre para din sa details ni client, gusto din nila makita kung ano yung finished product, is kailangan na natin siyang i-photoshoot. Thank you for watching. Sa uulitin po!